Hindi sanay si Jessie sa amoy ng mamahaling marmol at polish na parang palaging may pinagdiriwang ang sahig. Ngunit naroon siya. Nakalapat ang palad sa strap ng bag, tuwid ang balikat, at maingat ang bawat takbang. Hindi para magpahanga kundi magtrabaho. 3 buwan pa lang mula nang mailibing ang kanyang magulang. 3 buwan din mula nang bumagsak ang mundo niya sa anyo ng utang, abiso, at mga email na may salitang regretfully. Ang pride, matagal niya nang tiniklo pati sinilid. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Miss Jessie Alonzo? Salubong ng receptionist na may ngiti. Tumango siya. Interview po. Executive Secretary. Elevator B, top floor. Sa loob ng elevator, tahimik siyang huminga. Hindi niya inusisa kung sinong magiging boss. Wala siyang oras sa haka-haka. Trabaho ang pakay niya, hindi alaala. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig na liwanag at salaming pader. Maayos ang HR interview. Diretso ang mga tanong, diretso rin ang sagot niya dahil sanay na siyang tumayo sa gitna ng pressure. Final interview na lang po. Banggit ng HR officer. Sa President at CEO. Tumango naman siya. Salamat po. Pagbukas ng pintuan ng opisina, bumungad ang tanawin ng lungsod. At sa gitna nito, isang lalaki nakatalikod, abalas ng mga papel. Please have a seat. Anang pamilyar na boses. Bago pa siya tuluyang makaupo, bigla na itong humarap. Tristan? Sambit niya. Hindi ito mahina ngunit hindi rin galit. Isang bahagyang gulat ang dumaan sa mukha ng lalaki. Jessie? Isang segundo ang lumipas, sapat para maalala ang lahat. Hindi ko alam na ikaw ang... Nagsimula siya. CEO. Ganun din ako. Tumayo siya ng tuwid. Pero nandito ako para sa trabaho. Isang kurba ang gumuhit sa labi ni Tristan. Hindi ngiti, hindi rin biro. Mabuti. Nagpatuloy ang interview na parang walang nakaraan kahit malinaw na meron. Walang umatras. Walang humingi ng paumanhin. Sa bandang dulo, isinara ni Tristan ang folder. Kailangan ko ng sekretaryang hindi madali matinag. Hindi pa ako umatras kahit kanino. Welcome to Ramirez Grand Hotels, Miss Alonzo. Sa paglabas niya ng opisina, mabigat pero matatag ang hakbang niya. Hindi niya inaasahan ang katotohanan na magiging boss niya ang kanyang ex-boyfriend, pero hindi rin siya tatakbo palayo rito. Kinabukasan, maagang dumating si Jessie. Hindi para magpabida kundi dahil ganoon siya magtrabaho. Tahimik pa ang executive floor. Inayos niya ang mesa na itinalaga sa kanya. Malinis, organisado, walang personal na dekorasyon. Habang binubuksan niya ang system, isa-isang lumitaw ang laman ng schedule, back-to-back meetings, board call, supplier negotiation, gala preparation. May pumasok na senior manager, halatang nagmamadali. Ikaw na ba ang bagong sekretary? Opo, may tutulong po ba ako? Napatingin ng lalaki sa relo. Delayed ang meeting ni Mr. Ramirez, sabihin mo. Na-adjust ko na po ang schedule. Putol niya sabay lingon. 10 minutes buffer? Hindi maapektuhan ang kasunod. Natigilan ng manager. Okay. Hindi siya ngumiti, hindi rin nagyabang. Bumalik lang siya sa screen. Ilang sandali pa bumukas ang pintuan ng CEO office at lumabas si Tristan. Tahimik ang presensya nito pero ramdam. Tumigil ang mga yabag sa hallway na parang may hindi nakikitang utos. Good morning. Good morning din. Saglit itong tumingin sa mesa niya. May pagbabago sa schedule? Opo. Nilipat ko na yung call ng Singapore team ng 10 minuto. May traffic alerts sa end nila. Sino nag-approve? Ako po. Base sa protocol, nasa handbook, page 23. Tumango si Tristan. Proceed. Lumipas ang umaga na parang maayos na orkestra. Kapag may aberya, naroon ang solusyon, bago pa itanong. Kapag may utos, malinaw ang tugon. Miss Alonzo.
Tawag ni Tristan bandang tanghali. Yes po. Lunch meeting with the board kasama ka. Noted, sir. Sa loob ng conference room naroon ang mga mata mapanghusga kay Jessie. Dahil hindi daw nababagay para sa isang katulad niya ang maging sekretarya. Tahimik lang siya sa umpisa at nakikinig. Your secretary seems efficient. Puna ng isa. Efficiency is part of the job. And consistency po yung goal ko. Dugtong niya sa sinabi ni Tristan. May ilang napatingin sa kanya at may ilang napangiti. Sa paglabas nila ng meeting huminto si Tristan sa tabi niya. In fairness, hindi ka natitinag. Hard po ako para hindi matinag. Hindi para makisabay sa emosyon. Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Magiging mahirap ito. Hindi po ako naghahanap ng madali. Kalmadong sagot niya. Hindi nagmamadali si Jessie maglagay ng personal na marka sa mesa. Isang planner, isang ballpen, isang folder na malinaw ang label. Sa unang linggo, sapat na yon para mapansin ang buong executive floor na hindi siya kagaya ng nauna. Hindi siya nagtatanong kung kailan kakain ang boss. Hindi rin siya naghihintay ng pahintulot para ayusin ang gulo. Miss Alonzo, tawag ng isang department head. Bahagyang nakakunot ang noo. Pinapamove ni Mr. Ramirez sa meeting, ngayon din. Tinignan niya ang screen sa kaorasan. Hindi ho pwede. Excuse me? May kontrata pong pinirmahan ng kabilang partido. Any change requires written notice. Maingat ang boses niya. Kung gusto niya po, ako na magpapadala ng formal request. Napabuntong hininga ang babae. Sasabihin ko sa kanya. Sige po, salamat. Maya-maya bumukas ang pinto ng opisina ni Tristan. Miss Alonzo. Yes po. Bakit hindi na-move ang meeting? Dahil hindi po yun tama. At dahil mas mapapahamak ang kumpanya ko ipipilit. Sagot niya ng walang paligoy-ligoy. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa dahil sa tensyon. Ginagamit mo ang handbook natin, laban sa akin. Banggit ni Tristan, hindi galit, ngunit hindi rin nakangiti. Ginagamit ko po ito para sa inyo. Magkaiba yon. Tumango ang lalaki. Noted. Sa hapon, pinatawag siya sa loob ng opisina. Pagpasok niya, sinara ni Tristan ang pinto. May gusto akong linawin. Tungkol po ba ito sa trabaho? Yes, at sa atin. Doon na siya napaupo, sa gilid ng lamesa ng opisina na yon. Magiging magulo, may nakaraan tayo. Yes po, meron. Pero wala naman po yun sa job description. Di ka ba naapektuhan? Naapektuhan po ako ng deadlines, hindi na mga memories. Isang maikling tawa ang kumawala sa lalaki. You're still straightforward. Mas malinaw ho yun. Tsaka mas ligtas. Lumapit si Tristan sa mesa at kung may magtanong. Professional po yung sagot. President ka, sekretarya ako. Wala nang iba. Kung may makaalam. Sure ako hindi po yun manggagaling sa akin. Isang hinga ang pinakawalan ni Tristan. That's fair? Tahimik ang umaga pero hindi payapa. Binuksan niya ang email. Sunod-sunod ang memo. Supplier confirmations. Revised agenda. Isang request mula sa CEO's office. Miss Alonzo, please come in. Tumayo siya agad, dala ang tablet. Hindi siya kumatok dahil nakasanayan niya na yon. May problema po ba? Tanong niya. Diretso, habang inilalapag ang tablet sa mesa. Hindi agad sumagot si Tristan. Nakatuon ang tingin sa screen. Parang pinag-iisipan kung alin ang uunahin. Trabaho o ang katahimikan. May napansin ang board. Hindi ka raw madaling ma-pressure. Thanks for the compliment, sir. Bahagyang napangiti ang lalaki. Mabilis ding nawala. May gala sa Sabado. Annual Investors Night. Kailangan kitang kasama. Sige po, schedule ko na. Work event. Alam ko po. At yun lang din po yung dala ko. Lumabas siya ng opisina na walang pagbabago ang hakbang. Ngunit sa desk niya, may papel na naiwan. Isang handwritten note. Thank you for holding the line. From T. Hindi niya ito tinignan ng matagal. Tinupi niya at sinilid sa folder kasama ang iba pang dokumentong walang personal na halaga.
Sa hapon, nagkaroon ng aberya sa reservation system. Tumawag ang operations manager, halatang aligaga. Miss Alonzo, kailangan ka ni Mr. Ramirez. Now! Hindi siya nagtanong kung bakit. Sa loob ng IT room, nagkakagulo ang mga tao. Mga boses na sabay-sabay. Mga matang naghahanap ng sagot. Focus. Ano ang huling gumana? Makalipas ng 30 minuto, bumalik ang system. Tahimik na nagpalakpakan ng mga staff at huminga ng ginhawa. Good job. Tumango naman siya kay Tristan. Trabaho lang ho. Tahimik ang apartment ni Jessie pagdating niya. Pero may pamilyar na lambing sa hangin. Nandyan ka na? Sigaw ni Therese mula sa loob ng kwarto. Kasunod ang mabilis na yabag palabas. Hindi pa man niya nailalapag ang bag, may yakap na sumalubong sa kanya. Ang tagal mo? Reklamo ng dalagita. Pero mas mahigpit ang kapit kaysa sa tono. Pasensya na anak, mahaba ang araw. Logi naman. Kumain ka na ba? May tira pang ulam. Ngumiti si Jessie. Ikaw muna, baka gutom ka na. Hindi naman. Umupo si Therese sa sofa. Iniangat ang paa sa mesa na agad niyang ibinaba nang mapansin ang tingin ni Jessie. Ay, sorry. Salamat. Mahinahon niyang tugon. Kinuha ng dalagita ang ID na nakasabit sa leeg niya. Ang ganda ng logo. Hotel company. Paliwanag niya. Inaabot ang ID pabalik. Wow, sosyal. Kaya pala pagod ka. Umupo siya sa tabi niya. Okay lang ako. Hindi eh. Pagod ka pero pinipilit mo pa rin. Okay lang naman, andito lang ako. Humigpit ang hinga niya sandali. Alam mo ba kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo? Alam. Kasi ikaw lang naman meron ako. Sagot ni Therese na walang pag-aalinlangan. May lumabas na commercial sa TV, isang hotel ad. Saglit na lumitaw ang mukha ng CEO. Uy, yung lalaking laging nasa ads. Hindi siya tumingin. Parang familiar. Parang nakita ko na siya dati pero ewan. Basta mukha siyang seryoso. Sa TV lang yon. Sagot ni Jessie, kontrolado ang boses. Mas gusto ko pa rin ikaw. Mas mabait ka, maganda pa. Bias ka. Siyempre, mama kita. Maya-maya tumayo si Therese. Mag-aaral na ako Good luck bukas, kaya mo yan. Salamat anak. Pagkasara ng pinto ng kwarto, bumalik ang katahimikan. Sa mesa na iwan ang ID. Sa isip niya, ang isang mukha na minsan nakita ng bata, pero hindi pa kailanman nakilala. Bago magsimula ang araw, nakaupo si Jessie sa tabi ng bintana. Nakatingin sa kalsada sa ibaba. Mahaba ang kanyang listahan ng gagawin. Meeting schedules, hotel inspections, mga follow-up sa suppliers. May kumatok sa pinto ng opisina niya. Miss Alonzo, may tumawag sa inyo mula sa main reception. Tinignan niya ang screen ng telepono. Ramirez. Bahagya siyang namutla sa pangalan. I-redirect mo na lang po sa inbox ko. Bumalik siya sa desk at sinimula ng agenda. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may lumalapit na hindi inaasahan. Good morning. May oras ka ba ngayon? Opo, ano pong kailangan? Verification na isang file. Supplier info. At tignan mo rin ang pangalan sa appendix, page 7. Binuklat niya ang dokumento. Ang pangalan, kilala niya mula sa nakaraang advertisement sa TV. Isang pamilyar na mukha na hindi niya may paliwanag. Nagkaroon ng kilabot sa tiyan niya. Pamilyar. Pero hindi pa alam kung sino siya. May nakita ka ba? Hindi siya agad sumagot. Hinugot ang hininga. Pinanatiling kalmado ang boses. Mukha lang pong kilala. Wala nang ibang indikasyon. Okay. Ipagpatuloy mo ang ibang task. Sabihin mo agad kung may kailangan kumpirmahin. Lumabas siya. Sa opisina dala ang folder. Sa corridor naglakad siya ng diretso. Ngunit sa loob niya, may kilabot na hindi niya maalis. May isang lihim na malapit na mabunyag. At baka ngayon ang simula. Handa ka na ba, Miss Alonzo? Tanong ni Tristan. Hawak ang folder at baso ng red wine habang nakatayo sa doorway ng VIP lounge. Always po. Checklist at seating arrangement updated.
Are you sure? Hindi ka natatakot sa crowd? Hindi ho. Nagtatrabaho ho ako, kailangan yon. VIP sa front, press sa kanan, staff sa exit. Ang kailangan lang po natin, smooth event. At yun ang dala ko. Direct approach. That's good. Impressive. Thank you. Hindi pa ako nandito para magpahanga ha. Para lang talaga magtrabaho. Maya-maya lang may dumating na aberya. Ang projector hindi nag-sync sa sound system. Ano nangyari dito? Minor glitch lang po. May 2 feeds na nag-overlap. Aayusin ko na. Tumayo siya sa tabi, kamay sa controls, habang si Tristan nagmamasid sa bawat galaw. Di ka natatakot? Natakot po. Konti lang. Pero naayos naman, kaya okay lang. Parang sobrang kalmado mo. Nakakabilib. Simple lang po. Kung nakatuon sa taas ang oras at focus, di kakalma ka talaga. Kakayanin. Siguro iba talaga ang sekretary namin dati. Sir? Tanong niya. Mahina, ngunit may tono ng curiosity. Wala lang. Maganda rin na iba ka. Dumating ang highlight ng gabi. Ito ay ang speech ni Tristan sa harap ng mga investors. Pagkatapos ng speech, lumapit si Tristan. Magaling. Pero, ba't parang ikaw nasa spotlight kahit ako nagsasalita? Hindi sir Ako po ang may handle ng task, hindi sa show. Isang umaga sa opisina, at ang executive floor ay abala sa unang kape at pag-aayos ng schedule. Si Jessie, nakaupo sa tabi ng malaking window. Hawak ang tablet habang inaayos ang agenda para sa buong linggo. Morning, Miss Alonzo. May bagong memo po mula sa head office. Okay, sige, salamat. I-update natin ang schedule ni Mr. Ramirez. Important na po ito. Habang ginagawa yon, may kumatok sa pintuan. Miss Alonzo, may tumawag po sa receptionist. Sabi nila emergency. Sige, pasensya na. I-redirect mo na lang sa inbox ko. Susuriin ko mamaya. Hindi pa natatapos ang unang task, dumating si Tristan na naka-jacket at handa sa unang site inspection ng araw. Handa ka na ba sa field? Always po. Route at details ay naka-check. Mukha talaga ikaw nag-organize ng lahat. Siyempre sir, secretary po. Wala akong oras para maging dramatic. Naglakad sila palabas ng opisina, patungo sa kotse ng kumpanya. Habang nasa daan, dumaan sila sa traffic light na mabagal. At napansin ni Tristan ang tahimik na pagmamasid ni Jessie sa paligid. Napapansin ko, mahigpit ka sa detalye. Pati sa traffic. Bahala na po yung traffic na yan. Ang importante maayos ang schedule. You're different. Di ka katulad na ibang sekretarya ko dati. Maaaring iba po, pero pareho pa rin po kami ng trabaho. Pagdating nila sa unang venue ng hotel branch para sa inspeksyon, agad silang sinalubong ng manager. Good morning po, sir and ma'am. May mga issues sa plumbing at aircon po sa second floor. Na-check mo na po ba yung logs? Na-check na po, pero hindi po sapat. Okay. Ipapadala ko na po kay Mr. Ramirez ang updated report at ang rekomendasyon. Habang ginagawa yun, nakatingin si Tristan sa kanya. Talagang kontrolado mo lahat, no? Kontrolado lang po sa data at sa facts, hindi po sa opinion. Natapos ang inspection at bago pa man makauwi sa opisina, may tumawag mula sa marketing team. Ma'am, kailangan po natin ng approval para sa bagong ad campaign. Pwede po bang agad review? Sure. Meron po ba kayong specific concerns sa layout o text? Layout po, kasi baka hindi compatible sa social media platforms. This is noted. Sagot ni Jessie at mabilis na nag-adjust ng template at nagpadala ng feedback sa marketing team. Approve na po ito para sa next posting. Pagbalik sa opisina, bumaba sila sa lobby at nakita ang isa pang bata. Isang batang kaibigan ni Therese sa charity program na ginaganap sa hotel. Tumitig si Jessie sa kanya. Ang maliit na muka, ang pagkamangha, ang kahalintulad na galaw ni Therese kapag nag-uusap sila sa bahay. Hello, Miss Alonzo! Bati ng bata at may konting kaba sa boses. Hi, lahat ba maayos? Ayos po. May helpers din po kami. Habang naglalakad sila pabalik sa elevator, may dumaan na delivery crew na may dalang kahon.
Agad na binuksan ni Jessie yon at tinignan ng laman. Mga documents para sa bagong branch opening. Sir, kailangan natin ng signatures para sa permit bago matapos ang araw. On it. Sagot ni Tristan sabay abot ng pen at forms. Habang pumipirma si Tristan, nakatingin si Jessie sa bawat galaw. Inabot ni Tristan ang huling dokumento, pero hindi niya agad binitawan ang dulo ng papel. Nanatili siya nakatingin kay Jessie, habang may mapang-asar ng ngiti. Masyado kang seryoso, Miss Alonzo. Baka mapunit ang mga papel sa tindi ng titig mo. Biro niya sabay bitiw sa folder. May dumi ba sa mukha ko o sadyang nagugupuhan ka lang sa akin ngayon kumpara no high school tayo? Inayos ni Jessie ang mga folder sa kanyang braso at hindi man lang kumurap. Ino-observe ko lang po kung tama ang petsa, sir. Ayaw ko lang mag-reprint dahil sa maling format. Tumawa ng mahina si Tristan at isinandig ang likod sa swivel chair. Di ka pa rin nagbabago. Laging kalkulado. Minsan iniisip ko kung tao ka ba o computer na nakaprogram para i-manage ang buhay ko. Tao po ako na gusto matapos ang trabaho on time, sir. At kung computer man ako, siguro dahil kailangan nyo ng system na hindi nagkakamali. Spontaneous nyo po kasi masyado. Spontaneous. Yan na ba ang bagong term sa pagiging maloko ko? Pero alam mo, Jess, noon pa man, ikaw lang nakakaintindi sa gulo na isip ko. Kahit wala pa tayong pera, alam mo kailan ako dapat pagalitan. Natigilan si Jessie sa pagpindot sa tablet pero mabilis ding nakabawi. Ang nakaraan, nasa archives na, sir. Hindi na yun dapat kasama sa job description ko. Archives can be retrieved, Miss Alonzo. Mabilis na sagot ni Tristan. Naging seryoso ang kanyang tono pero bumalik din agad ang ngisi. Anyway, gutom na ako. Order something for us. Something nostalgic. Yung kinakain natin nung wala pa tayong pambayad sa hotel na to. Napakapit ng mahigpit si Jessie sa folder. Magpapagawa po ako ng reservation sa Italian Bistro sa baba. Masangkop po yun sa image nyo. Tigas talaga ng puso mo. Bulong ni Tristan, na narinig pa rin ni Jessie. Sige na, basta siguraduhin mo sasabay ka sa akin. Executive order yan, wala kang kawala. Lumabas si Jessie ng opisina at sumandal sa pinto para huminga ng malalim. Agad niyang nilabas ang cellphone at tiningnan ang litrato ni Therese. Para sa atin to, anak. Pabulong niyang sabi bago muling tumuwid ng tayo. Habang nag-aayos ng gamit sa mesa, biglang lumapit ang isang junior staff. Miss Alonzo, may nagpadala po ng pagkain para sa inyo. Nakalagay po yung toasted bread at kape sa mesa. Napatingin si Jessie sa pinto ng opisina ni Tristan. Nakita niya nakasilip ang lalaki sa glass window at kumindat sa kanya. Sir, may reservation po tayo sa baba. I know. Sagot ni Tristan habang kumukuha ng coat. But I remember, mahilig ka sa kape na maraming asukal kapag stress ka. At tingin ko, simula na pumasok ka rito, sobrang stress mo na sa akin. I'm just doing my work, sir. Matigas na sagot ni Jessie. Trabaho nga, pero hindi naman bawal mag-enjoy sa trabaho, di ba? O baka natatakot ka lang na maging komportable ka at maalala mo kung gaano mo ako kamahal nun? Masyado kayong bilib sa sarili niyo, no? Diretsong sagot ni Jessie habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Doon naman ako nag-umpisa, Jess, sa paniniwala sa sarili nung walang naniwala sa akin. Kundi ikaw lang. Seryoso ang sabi ni Tristan bago tuluyang lumabas. Naiwan si Jessie saglit, na natigilan. Ang bawat salita ni Tristan ay tila patibong, na unti-unting humihila sa kanya pabalik sa lugar na ayaw niya nang balikan. Sa loob ng Italian Bistro na matatagpuan sa ground floor ng hotel, pormal ang lahat. Ang tugtog ay mahina, ang mga kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, at ang bawat server ay kumikilos ng walang ingay. Sa gitna ng karangyaan, naupo si Tristan at Jessie sa isang sulok ng table. Malayo sa ibang tao pero punong-puno ng hindi may paliwanag na tensyon. Inilapag ni Jessie ang kanyang tablet sa tabi ng kanyang pinggan. Sir, bago po tayo kumain, gusto ko lang po i-finalize ang schedule niyo para sa regional meeting bukas sa Clark Branch. May 3 proposals na kailangan niyo ring pirmahan bago mag-alas-3. Stop, Miss Alonzo. Kahit isang oras lang, itabi mo muna yung trabaho. Kumain muna tayo. Di ka naman tatakas, di ba? Hindi ho ako tatakas, sir. Sinisiguro ko lang na hindi po tayo mahuhuli sa mga deadlines niyo.
Isang oras lang, Jessie. Yan lang hinihingi ko. O baka naman natatakot ka na kapag tumigil tayo sa pag-uusap tungkol sa negosyo, wala ka na ibang pwedeng sabihin sa akin. Na baka maisip mo na tao rin pala ang kaharap mo. At hindi lang basta pirmahan ng tseke. Umiwas ng tingin si Jessie at kinuha ang baso ng tubig para uminom. Hindi po ako natatakot, Mr. Ramirez. Gusto ko lang maging efficient para hindi masayang ang oras. CEO po kayo, kaya bawat minuto nyo katumbas ng malaking halaga. Efficient. Pag-uulit ni Tristan sabay ngisi. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinanood ang bawat galaw ng kanyang sekretarya. Ganyan ka rin no high school. Kahit nung nagde-date tayo sa tabi ng kalsada, habang kumakain ng fishball, may bit-bit kang reviewer. Di ka mapakali kapag wala kang ginagawa. Kala ko pa naman pagtapos ng 16 na taon, natuto ka na mag-relax. Kailangan natin makapagtapos nun, sir. Alam mo kung gaano kahirap ang buhay namin. Hindi naman tayo pinanganak na may ganitong klase na lamesa at aircon. Paalala ni Jessie na bahagyang lumambot ang tono, ngunit pabilis ding bumalik sa pagiging matigas. Exactly. Ngayon nandito na tayo. Ba't parang mas hindi ka pa rin mapakali? Look at you. You're wearing a suit that looks professional but your eyes tell me you'd rather be back in that small library sa school natin kaysa rito. Dahil marami na po nagbago. Sagot ni Jessie habang nagsisimulang hiwain ang kanyang pagkain ng maingat. Hindi na tayo yung dalawang dalagita at binatilyo na nangangarap lang sa ilalim ng puno ng nara. Ako, may kailangan akong panindigan para sa sarili ko. Kayo may kumpanyang dapat palaguin. Iba na ang priority natin ngayon. Sandaling natahimik si Tristan. Nilagyan niya ng wine ang kanyang baso bago muling nagsalita. Ang kanyang mga mata, tila naghuhukay ng sagot sa mukha ni Jessie. Panindigan. Yan ba ang tawag mo sa pag-alis ng walang paalam? Paninindigan? Bahagyang napatigil ang kamay ni Jessie sa paghawak ng tinidor. Naramdaman niya ang bigat. Ang biglang pagbigat ng hangin sa pagitan nila. Sir, please. Sabi niyo kanina kakain tayo na maayos. Huwag nating dalhin ang nakaraan sa lamesang ito. Okay, fine. Hindi na ako magiging seryoso. Let's talk about something else. Kamusta ang buhay sa labas ng hotel? May nagpapasay na ba sa sharp secretary ko bukod sa mga reports at meetings niya? O baka naman tinatakot mo yung mga manliligaw mo sa sobrang taray mo? Ayos naman po yung buhay ko. Simple lang at payapa. Maikling sagot ni Jessie, pilit na binabalik ang pagiging profesional. Simple? I find that hard to believe. Sa ganda mong yan. Sigurado marami nakapila sa labas ng bahay niyo. O baka naman sinusungitan mo lang sila lahat gaya ng ginagawa mo sa akin. Di po lahat ng tao nadadaan sa biro, sir, at wala po akong oras para sa ganyang bagay. Ang focus ko po ay ang trabaho at ang kinabukasan ko. Sagot ni Jessie. Bagaman may maliit na ngiting sumungaw sa kanyang labi dahil sa kulit ng lalaki, agad din niya itong tinago na mapansin niya nakatingin si Tristan. Ayan, nakita ko yun. Huwag mo na itago, Miss Alonzo. You smiled. Kala ko talaga kinalimutan mo na kung paano gawin yan. Magmula na maging sekretary kita. Sir, kumain na lang po tayo. Bago lumamig yung pasta niyo. Marami pa tayong pipirmahan mamaya. Kahit kailan talaga wala kang kupas. Pero seryoso, Jess, I'm glad that you're here. Kahit na sinusungitan mo ako, mas kampante ako na ikaw humahawak ng schedule ko. Wala pa rin nakatatalo sa'yo. Pagdating sa pagiging organisado. Thanks, sir. Ginagawa ko lang po yung dapat. Uminom si Tristan ng wine at tinitigan siya ng matagal. Alam mo, Jess, marami akong pera, marami koneksyon. At halos lahat ng gusto ko nakukuha ko na ngayon. Pero kung may isang bagay na hindi ako mabili, yun yung katotohanan sa likod lahat ng ito. Pero sige, magbibigyan kita ngayon. Kakain tayo ng tahimik. Thank you, Mr. Ramirez. Sa loob-loob ni Jessie, nagpapasalamat siya na hindi na nagtanong pa si Tristan, pero alam niya sa kanyang sarili na hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang bawat sulyap at bawat biro nito, tila mga paalala ng kanilang nakaraan na hindi isang archive na pwedeng basta na lang kalimutan. At sa bawat oras na magkasama sila, mas lalong humihirap ang magpanggap na wala siyang nararamdaman para sa lalaking kanyang amo na ngayon. Oh, ba't natigilan ka? Iniisip mo ba kung gaano ako kagwapo? Iniisip ko kung gaano kayo kahilig sa sarili niyo, sir. Doon naman tayo nagsimula, di ba?
Sa bilib ko sa sarili ko at sa pagiging bilib mo sa akin. Hawak niya ang baso ng scotch kahit maaga pa. Iniikot ang yelo habang malalim ang iniisip. Pero sa totoo lang, hindi ang trapiko o ang susunod na business deal ang laman ng kanyang isip. Yun ay ang babaeng nasa labas ng kanyang pinto na si Jessie. Bakit parang mas naging mailap ka, Jess? Bulong niya sa sarili bago inumin ang alak. 16 na taon na. Maraming babae ang dumaan sa buhay niya. Mga modelong pang-cover na magazine, mga eredera, pero wala ni isa sa kanila ang nagawang patigilan ng mundo niya gaya ng ginagawa ni Jessie sa tuwing inaayos ito ang kanyang kurbata o kapag sumasagot ito ng pabalang sa kanyang mga biro. Lumabas siya ng opisina. Nakita niya si Jessie na seryosong nakatutok sa tablet nito. Lumapit siya ng dahan-dahan, sapat na para maamoy ang pamilyar nitong pabango. Amoy vanilla at malinis na linen. Miss Alonzo, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa construction site sa Tagaytay. Ngayon na po, sir. May meeting po kayo sa board ng hapon. I-reschedule mo. Sabihin mo may emergency inspection. Sagot ni Tristan sabay kindat. Gusto lang niya makalabas ng gusaling ito kasama ang sekretarya. Gusto niya makita kung paano ito kikilos sa labas ng kumpanya. Habang binabaybay ang S-Lex, pasimpleng tinitignan ni Tristan ang refleksyon ni Jessie sa bintana. Ang kanyang sekretarya, abala pa rin sa pag-type sa laptop, walang pahinga. Di ka ba napapagod? Saan, sir? Sa trabaho? Sa pagiging maayos. Masyadong maayos. Sa pagiging perpekto. Noon kapag pagod ka, natutulog ka lang sa balikat ko habang nakasakay tayo sa jeep. Ngayon parang kahit kumurap, ayaw mong gawin. Napatigil ang mga daliri ni Jessie sa keyboard. Ilang sandali ng katahimikan ang namayani bago siya sumagot. Dati po yun, sir, nung wala pa akong obligasyon sa buhay. Ngayon kailangan ko maging alerto. Obligasyon? Ulit ni Tristan sa isip. May kung anong kumurot sa dibdib niya. Alam niyang may tinatago si Jessie. Ramdam niya yon sa bawat pag-iwas ito ng tingin. Pagdating sa site, sinalubong sila ng malakas na hangin at ang mga ingay na makinarya. Inalalayan ni Tristan si Jessie habang naglalakad sila sa medyo baku-bakong lupa kahit na alam niyang kaya na naman ito ang sarili. Sir, ang flooring dito dapat matapos bago ang susunod na buwan. Habang nag-uusap ang mga engineer, naiwan si Tristan na nakamasid kay Jessie. Nakita niyang kinuha nito ang kanyang cellphone at lumayo ng konti. May tinawagan nito. Hindi niya marinig ang usapan, pero nakita niya ang biglang paglambot ng mukha ni Jessie. Ang matalim na sekretarya biglang nag-iisang babaeng puno ng pagmamahal habang bumubulong sa telepono. Sinong kausap mo, Jessie? Tanong ni Tristan sa sarili. Nararamdaman niya ang selos, isang bagay na akala niya hindi niya na mararamdaman pa. Nang bumalik si Jessie sa tabi niya, ang matapang na aura nito bumalik na naman. Everything okay? Yes, sir. Pinapaalalahanan ko lang yung kasama ko sa bahay tungkol sa mga bayarin. Kasama sa bahay? Is he special? O baka naman masyado siyang swerte na ikaw ang nag-aalaga sa kanya? That's my personal life, sir. Sagot ni Jessie habang inaabot ang hard hat kay Tristan. Inspeksyonin na po natin ang phase 2. Habang sinusuri ang mga pader ng bagong gusali, hindi maalis si Tristan ang kanyang tingin dito. Alam niya ang bawat kumpas ng kamay nito, ang bawat tono ng boses. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman niyang may malaking pader sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya kayang buwagin ng pera o ng kapangyarihan. Pabalik na sila ng Manila na magpasya si Tristan na huminto sa isang simpleng cafe na malayo sa karangyaan ng kanyang hotel. Sir, mahuhuli tayo sa huling meeting kung titigil pa tayo dito. The board can wait, Jess. I need real coffee. Not that expensive water they serve in the office. Biro ni Tristan habang pinagbubuksan nito ng pinto. Naupo sila sa isang maliit na table na gawa sa kahoy. Dito, sa gitna ng amoy ng bagong giling na kape. At malamig na simoy ng Tagaytay, tila bumalik sila sa nakaraan. Naalala mo ba yung pangarap nating maliit na cafe? Sabi mo nun, gusto mo ng garden sa likod para doon naglalaro yung magiging anak natin. Bahagyang nanginig ang kamay ni Jessie sa hawak niyang tasa. Pangarap lang yun, sir. Maraming pangarap ang hindi natutupad.
Bakit naman? Ba't hindi natin tinupad? Ba't pa piniling tapusin ang lahat noon? Tumitig si Jessie sa kanya at sa pagkakataong ito, walang bakas ng pagiging sekretarya sa kanyang mga mata. Dahil hindi sapat ang pangarap na mabuhay, Tristan. Minsan kailangan mong bitawan ng isang bagay para maprotektahan ng mas mahalaga. Mas mahalaga kaysa sa atin? Mas mahalaga kaysa sa sarili ko. Sir, kailangan na nating bumalik. Matraffic na sa expressway. Pinanood ni Tristan ang paglalakad palayo ni Jessie patungo ng sasakyan. Habang humihigop ng kape, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi siya titigil hanggang di niya nalalaman ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Jessie. At kung may kinalaman man ang kasama nito sa bahay, sisiguraduhin niyang malalaman niya kung sino yon. You're hiding something, Jessie Alonzo. And I'm going to find out what it is. 3 buwan ang nakalipas simula nang pumasok si Jessie sa Ramirez Grand Hotels. Sa loob ng buwan na yon, nag-i-eksperto siya sa pagsuot ng maskara. Sa umaga, matalas, profesional at walang pagkakamaling executive secretary. Sa gabi, siya ang matatag at mapagmahal na ina ni Therese. Miss Alonzo, ang kape ko. Siguraduhin mong tama ang timpla. Di tulad daw ugali mo. Masyado matapang at nakakapasok. Pang-aasar ni Tristan habang nakasandal sa kanyang swivel chair. Inilapag ni Jessie ang tasa sa lamesa ng walang ingay. Narito na po yung kape niyo, sir. At kung matapang man ang timpla ko, yun ay dahil kailangan niyo ng gising na isipan para sa board meeting mamaya. Bilib din naman ako sa inyo sa dami na aasikasuhin niyo. May oras pa kayong punahin ang ugali ko. Talaga may oras ako para sa'yo, Jessie. Di ka ba napapagod? 3 buwan nang laging nakasukbit ang bag mo patungo sa trabaho. Tapos, uwi ka na 6:00. Minsan naisip ko kung may pinagtataguan ka ba o may tinatakbuhan. Wala akong tinatakbuhan, sir. Meron lang akong buhay sa labas ng 4 na sulok na opisinang ito. Isang bagay na mukhang nakalimutan niyo na yata simula na maging CEO kayo. O baka naman, may nakalimutan ka ring sabihin sa akin. Kung tungkol sa trabaho, lahat nasa report. Kung tungkol sa personal kong buhay, wala po kayong access sa file na yun, Mr. Ramirez. Kinabukasan sa isang site visit, sa bagong itinatayong wing ng hotel, hindi nakaligtas kay Tristan ang pagiging alisto ni Jessie. Habang naglalakad sila sa gitna ng scaffolding, isang trabahador ang tila nagkamali ng buhat sa isang mabigat na tubo. Mabilis ang naging kilos ni Jessie. Bago pa man ito tuluyang bumagsak, nahila niya na si Tristan sa kabilang panig. Mag-ingat naman kayo! Sigaw ni Jessie sa mga trabahador. Nang humupa ang tensyon, nanatiling malapit ang distansya nila ni Tristan. Di ka lang pala sekretarya. Bodyguard din kita. Biro ni Tristan pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Huwag kayong assuming, sir. Mahirap lang mag-ayos ng paperwork kapag ang CEO nasa hospital. Makakaabala sa schedule ko. Masyado kang prangka, no? Di mo ba alam na pwede kitang sibakin sa trabaho? Dahil sa pagsagot-sagot mo sa akin? Masyado rin kayong kampante, sir. Hindi niyo ba alam na mahihirapan kayo makahanap ng sekretaryang kasing galing ko? Point taken. Pero huwag ka masyadong kampante, Jessie. Mas malakas ang kutob ko kaysa sa mga nakikita ng mga mata ko. Isang gabi, nagpasya si Tristan na manatili sa kanyang sasakyan sa tapat ng hotel. Gusto niya makita ang katotohanan. Maya-maya pa nakita niyang lumabas si Jessie. Sinalubong siya na isang dalagitang may matang tila kopya ng sa kanya. Ma, kala ko ba kakain tayo sa labas? Dinig niyang boses ng bata mula sa di kalayuan. Oo naman, Therese, sandali lang. Pinanood sila ni Tristan hanggang sa makalayo. 16 na taon ang nawala. Pero hindi siya susugod ng walang plano. Alam niyang matigas si Jessie. Kung lalakasan niya ang boses, lalayo ang babae. Kinabukasan, sa loob ng elevator, silang dalawa ang nandun. Pinindot ni Tristan ang stop button. Anong ginagawa niyo, sir? Sino si Therese, Jessie? Diretsahang tanong ni Tristan. Ang boses ay kalmado pero puno ng otoridad. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Jessie. Di ko alam ang sinasabi niyo, sir. Maraming Therese sa mundo. Nakita ko kayo kagabi. Huwag mo sabihin nagkataon lang na kamukha ko yung batang kasama mo. 3 buwan na tayo naglalaro dito, Jessie. Di mo na kailangan magsinungaling. Kung nakita niyo kami, anong gusto niyo gawin ko? Magpasalamat dahil pinanood niyo kami?
Kahit ano makita niyo, wala yung kinalaman sa kontrata ko sa kumpanyang to. Sino ang batang yun, Jessie? Isang salita lang. Sabihin mo sa akin na nagkakamali ako. Sabihin mo sa akin na hindi siya sa akin. Pakakawalan kita sa elevator na to. Tumingala si Jessie. Sa halip na sumuko, isang malamig na ngiti ang binigay niya. Bakit ko sasagutin ang tanong na alam mong wala kang karapatang itanong? Kung gusto mo ng sagot, hanapin mo. CEO ka, diba? Gamitin mo yung kapangyarihan mo. Pero wag mo asahan na ibibigay ko sa iyo ang gusto mo sa isang hiling lang. Sandaling natahimik si Tristan. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Imbes na aminin o itanggi, hinamon siya nito. Gusto mo ng laro, Jessie? Sige, pagbibigyan kita. Pero tandaan mo, sa bawat araw na magsasama tayo sa opisinang to, uhukayin ko ang bawat sikreto ibinaon mo. Kapag nahanap ko ang huling piraso, sisiguraduhin ko wala kang tatakbuhan. Kung mahanap niyo, sir. Pero ngayon, pindutin niyo na ang button, may trabaho pa tayo. Pinindot ni Tristan ang button, habang ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw kay Jessie. Nang bumukas ang pinto, naunang lumabas ng babae na hindi lumilingon. Ang kanyang tuhod ay nangangatog, pero ang kanyang likod na natiling tuwid. Sa loob ng elevator na iwan si Tristan, na may kakaibang kislap sa mga mata. Hindi na lang ito tungkol sa anak. Tungkol na rin ito sa babaeng akala niya kilala niya na, pero mas lalo lang nagiging misteryoso sa kanyang paningin. Hindi nakatulog na maayos si Jessie matapos ang insidente sa elevator. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ng mga titig ni Tristan. Ang mga matang tila hinuhubaran ng mga depensa niya. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na laban. Hindi na ito tungkol sa mga folder ng dokumento at kape. Tungkol na ito sa katotohanang 16 na taon niyang pinagdamot. Sa ibabaw ng kanyang sariling table, may nakapatong na isang malaking paper bag mula sa isang kilalang mamahaling bilihan ng mga gadget. Sa tabi nito may maliit na card na may maikling mensahe. Para sa batang mahilig maghintay sa fountain. Mukhang kailangan niya ito para hindi siya mainip. Naramdaman ni Jessie ang pag-akyat ng dugo sa kanyang muka. Hindi ito galit na dala ng takot, kundi galit na dala ng pagkainsulto. Padabog niyang binuksan ang pinto ni Tristan nang hindi kumakatok. Ano to, Mr. Ramirez? Isang regalo, Miss Alonzo. Hindi ba trabaho na isang mabuting boss na kilalanin ng pamilya ng kanyang pinakamagaling na empleyado? Wala kayong karapatan na pakailaman ng anak ko. Ibalik niyo ito sa pinagbilhan niyo. Di namin kailangan ng limos galing sa inyo. Limos? Yan ba ang tingin mo sa isang gesture ng pagpapakilala? O baka naman natatakot ka na kapag tinanggap niya yan? Mas lalo siya magtanong kung sinong nagbigay. Hindi siya magtatanong. Alam niya kung sino mahalaga sa buhay niya at hindi kayo mapapasama sa listahang yun. Masyado kang kampante, Jessie. Ang mga bata mabilis sila makaamoy ng katotohanan. Gaano mo katagal balak itago sa kanya na ang monster boss na kinukwento mo ay ang lalaki nagbigay sa kanya ng kalahati ng kanyang pagkatao? Huwag niyo akong hamunin, Tristan. Baka nakalimutan mo, nasa trabaho tayo. Kailangan ko ang trabahong to. Pero kaya ko kayong iwan sa gitna ng inyong mga bilyon. Lumipas sa maghapon na puno ng tensyon. Sa tuwing may pipirmahang dokumento, sinasadya ni Tristan na dumaan sa likuran ni Jessie. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong hindi maalis-alis. May dinner meeting tayo mamaya 7 p.m. Sir, alam niyo na 6 p.m. ang oras ng out ko. Yun ang usapan. This is an exception, Miss Alonzo. Isang mahalagang investor ang makakausap natin. At kailangan ko ang best secretary ko para makuha ang kontrata. O baka naman, may mas mahalaga kang appointment kaysa sa kumpanya nagpapakain sa inyo? Alam na ni Jessie na ginigipit siya nito. Gusto niyang tanggihan ng lalaki pero hindi niya magawa. Sinusubukan ni Tristan kung hanggang saan ang kanyang pasensya. Fine. Pero asahan niyo ang overtime pay sa sahod ko. Dinala siya ni Tristan sa isang napakagandang garden restaurant. Imbes na isang grupo ang umupo roon ng mga investors, isang mesa lang ang nakahanda para sa 2 tao. Nasaan ang mga investors, sir? Di sila makakarating. Last minute cancellation. Sayang naman na reservation, kaya tayo na lang kakain. Niloloko niyo ba ako? Pinagkintay niyo ako rito para lang sa isang dinner na wala naman palang kinalaman sa trabaho? Sit down, Jessie. Bilang boss mo, inuutos ko ito. Bilang dating kaibigan, pakiusap ko ito. Napilitang maupo si Jessie. Kumusta siya?
Si Therese, anong mga hilig niya? Mahilig din ba siya sa math tulad ko? O mas gusto niya ng musika tulad mo nung bata ka pa? Ba't ngayon niya tinatanong? Para saan pa? Kung wala ka namang kinalaman sa kung anong meron sa amin ng anak ko. Para malaman ko kung anong mga ninakaw mo sa akin na pagkakataon, Jessie. 16 na taon. Wala akong kaalam-alam na may tumatawag sa iyong mama habang wala ako. Wala man lang nakarating sa akin na balita. Habang mag-isa kong binuo ang imperyong ito para sa wala. Para sa wala. Nakuha mo lahat, Tristan. Pangalan, yaman, kapangyarihan. Yun naman ang gusto mo, di ba? Kaya ka umalis? Kaya mo ako iniwan sa ere? Hindi kita iniwan. Pinuntahan kita. Pero wala ka na sa apartment niyo. Wala na ang mga gamit mo. Kala ko ayaw mo na sa akin. Dahil hindi ko pa kaya ibigay ang buhay na gusto mo noon. Kala mo lang yun, pero ang totoo, natatakot ka lang na maging hadlang ako sa mga pangarap mo. Ngayong narito ka na, ngayong CEO ka na. Huwag mo asahan na ganun kadaling mababawi ang mga taon na nawala ka. Tumayo si Jessie at kinuha ang kanyang bag. Tapos na ang dinner na to, Mr. Ramirez. Bukas, babalik ako bilang sekretarya mo. Pero wag na wag mo susubukan na pasukin ang buhay ko bilang ama niya. Dahil bawat takbang mo pabalik, 10 hakbang akong lalayo. Iniwan ni Jessie si Tristan sa gitna ng magandang hardin. Ang pagkain ay nananatiling hindi nagagalaw, tulad ng kanilang nakaraan na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sa dilim, kinuha ni Tristan ang kanyang telepono at may tinawagan. Ipagpatuloy ang pag-follow sa kanya. Alam niyo kung saan nag-aaral ang bata. Gusto ko na listahan na lahat ng kailangan niya. Mula sa pinakamaliit na ballpen hanggang sa pangarap niyang university. Ang laban ay hindi pa tapos. Kung ang pader ni Jessie gawa sa bakal, gagamit si Tristan ng apoy para tunawin ito. Ang sumunod na linggo sa Ramirez Grand Hotels naging isang parang tahimik na digmaan. Sa labas, normal ang takbo ng negosyo. Ngunit sa loob ng opisina ng CEO, ang tensyon ay sapat para maputol ng isang maling salita. Pumasok si Jessie sa opisina na may dalang mga folder. Pilit pinapanatili ang kanyang profesional na anyo. Miss Alonzo, maupo ka. Bungad ni Tristan nang hindi tumitingin sa kanya. Nakatitig ang lalaki sa isang private investigator's report na nakalapag sa lamesa. May kailangan po ba kayong permahan, sir? Dahan-dahang inangat ni Tristan ang tingin. Wala na ang mapang-asar ng ngiti. Ang mga mata niya puno ng pagod. Sakit, isang uri ng galit na hindi sumisigaw. 3 buwan, Jessie. 3 buwan kitang pinagmasdan. Sabi ko sa sarili ko, baka nagkakamali lang ako. Baka coincidence lang na ang batang nakita ko ay kamukha ko. Pero ang report na to, di nagsisinungaling. Nakalagay dito ang birth certificate ni Therese, walang pangalan ng ama pero ang petsa. Petsa ay 9 na buwan matapos ang huling gabi nating dalawa. Bago ka nawala na parang bula. Tristan, hindi to ang tamang lugar para pag-usapan yan. Kundi ngayon kailan? Kapag 16 na taon na naman na lumipas? Bakit, Jessie? Bakit mo pinagkait sa akin ang sarili kong dugo? Bakit mo hinayaang magmukha akong tanga? Na nag-uutos sa'yo ng kape habang ang anak ko pala nasa labas na at naghihintay sa'yo. Hindi nakapagpigil si Jessie. Tuluyan ang gumuho ang pader niya na matagal niyang binuo sa sarili. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman mo, kukunin mo siya sa akin. Tumingin ka sa paligid mo, Tristan. Ikaw ang makapangyarihang si Tristan Ramirez. Isang pitik mo lang pwedeng mawala sa akin lahat. Ano ang laban ko sa'yo? Isa lang ako sekretarya. Anak ko siya, Jessie. May karapatan ako. Karapatan? Nasaan ang karapatan mo nung nilalagnat siya at ako lang ang gising para magpunas ng katawan niya? Nasaan ang karapatan mo nung umiiyak siya dahil wala siyang tatay na kasama sa school play? 16 na taon na mag-isa akong lumaban, Tristan. 16 na taon kong binuo yung pagkatao niya nang wala ka. Tapos ngayon bigla kang susulpot at sasabihin may karapatan ka? Oo, anak mo siya. Si Therese siya ang bunga ng lahat ng pangarap nating dalawa na pinatay mo nung pinili mo unahan yung ambisyon mo kaysa sa atin. Anak mo siya, Tristan. Pero sa 16 na taon na yon, ako ang naging mundo niya. Huwag mo siyang kukunin sa akin. Pakiusap. Naupo si Tristan sa kanyang upuan. Tila nawalan ng lakas. Ang katotohanang matagal niyang hinanap, narito na. Pero ang pait nito, halos hindi niya malunok. Di ko siya kukunin sa'yo, Jessie. Hindi ako halimaw.
Pero sana man lang binigyan mo ako ng pagkakataon na maging tatay. Kahit man lang sa malayo. Di ko alam kung paano. Sa tuwing nakikita kita sa balita, sa tuwing nakikita ko yung tagumpay mo, lalo lang ako natatakot. Kala ko masaya na kami nang wala ka. Kala ko masaya ka rin na wala kami sa buhay mo. Wala akong pakialam sa lahat ng yaman na to. Kung ang kapalit ay hindi ko man lang mahawakan ang kamay ng anak ko. Di ako maghahabol sa legal na laban, Jessie. Hindi kita aapihin. Pero pakiusap, hayaan mo akong makilala siya. Hayaan mo akong bumawi sa 16 na taon na ninakaw ng pagkakataon sa atin. Ayoko magulo ang buhay niya, Tristan. Bulong ni Jessie. Hindi natin guguluhin. Aayusin natin. Mag-uumpisa tayo dito. Sa opisinang to ng walang maskara, Jessie. Wala nang laro. Sa gitna ng tahimik na opisina ng CEO, ang sikretong matagal nang nagkuble, tuluyan nang nailabas. Masakit. Nakakapagod. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Jessie na hindi siya nag-iisa sa pagdadala ng bigat ng nakaraan. Matapos ang pag-amin sa loob ng opisina, tila nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan ni Jessie at Tristan. Kinabukasan, hindi sa opisina nagtagpo ang dalawa. Pinatawag ni Tristan si Jessie sa isang sikat na pastry shop sa labas ng hotel. Isang lugar na malayo sa mapanghusgang mata ng kanilang mga empleyado. Bakit dito? Tanong ni Jessie habang dahan-dahang naupo sa tapat ni Tristan. Suot niya ang kanyang salamin at isang simpleng cardigan. Tila sinusubukang itago ang kanyang pagod. Gusto ko mag-isip tayo ng malinaw. Hindi tayo pwedeng bigla na lang susulpot sa harap ni Therese at sasabihin, "Haya ko ang tatay mo." Baka matrauma ang bata. Mabuti at naisip niya, Sir Tristan. Matalino si Therese. Di siya basta naniniwala sa mga kwento. Marami siyang itatanong. Hindi ko alam kung handa ka na sa mga sagot. Handa ako sa kahit ano, Jessie. Kahit murahin niya ako, tatanggapin ko. Pero gusto ko dahan-dahan. Gusto ko makilala niya muna ako bilang tao bago bilang ama. Isang Sabado, nagpasya si Tristan na yayain na mag-ina sa isang lumang library at cafe sa Intramuros. Alam niyang mahilig magbasa si Therese. Gusto niya makuha ang loob nito sa paraang hindi mukhang namimili ng atensyon. Ma, ba't kasama na naman natin si Sir Tristan? Dati naman tayo lang dalawa naglalatag ng picnic blanket. Napatigil si Jessie at hindi alam ang isasagot. Kasi gusto lang ni Sir Tristan na mag-relax, anak. Masyado siyang pagod sa hotel. Pero bakit siya palagi nakatingin sa'yo? Bakit pareho kayo ng relo? Napatingin si Jessie sa kanyang braso. Ang relo niya, isang simpleng regalo ni Tristan nung high school na kailanman hindi niya tinapon. At sa kabilang banda, suot ni Tristan ang kapares niyon. Habang kumakain sila ng merienda, hindi maalis ni Therese ang tingin kay Tristan. Sir Tristan? Yes, Therese? Sagot ni Tristan, ang boses ay puno ng kuryosidad at kaba. Ba't ba wala kayong asawa? Sabi ni Mama, ang katulad niyo daw na mayaman, dapat maraming asawa para may tagapagmana ng hotel. Nabulunan si Tristan sa kanyang kape. Bahagyang napangiti si Jessie habang pinupunasan ng mesa. Sabi ng mama mo yan? Well, Therese, may hinahanap kasi akong tao. Isang taong matagal na nawala. Pero hindi ko makakalimutan. At ngayon nahanap ko na siya. Wala na akong balak maghanap ng iba. Sino po siya? Kilala ko po ba? Baka kilala mo siya na higit sa pagkakakilala ko sa kanya. Makahulog ang sagot ni Tristan sabay sulyap kay Jessie. Natahimik si Therese, alam niyang may tinatago ang dalawa. Sa kanyang munting isipan, nagsimula ng mabuo ang mga tanong. Isang gabi, habang nag-aayos ng gamit si Jessie para sa kanilang paglipat ng bahay, dahil gusto ni Tristan na nasa maayos at komportable silang tirahan. Maya-maya nahulog ni Therese ang isang lumang kahon mula sa itaas ng aparador. Nagkalat ang mga lumang litrato. Kinuha ni Therese ang isang litrato ng kanyang ina na nakasuot ng graduation gown. At sa tabi nito isang lalaki na kayakap sa kanya. Malabo na ang muka pero ang suot na kwintas ng lalaki ay pamilyar. Yun ang kwintas na nakikita niyang suot ni Tristan. Ma, sino to? Nabitawan ni Jessie ang hawak niyang tupi-tuping damit. Huminga siya ng malalim. Alam niyang ito na ang oras. Hindi niya pwedeng panindigan ng lihim. Anak, siya ba si Sir Tristan? May kinalaman ba siya sa buhay natin? Ikaw ba yung sinasabi niyang hinihintay niya? Tatay ko ba siya? Anak niya ba ako? Sunod-sunod na tanong nito habang nangingilid ang luha. Nanigas ang katawan ni Jessie.
at hindi makapagsalita agad. Hindi ito ang pangyayari na inaasahan niya kahit nakaplano na sabihin ang katotohanan. Pakiramdam niya hindi pa rin siya handa. Pero narito siya. Hindi siya makakaatras pa. Kaya pala mahilig kami pareho sa math. Ayaw namin sa ampalaya. At sa tuwing malungkot ka, siya lang yung nakakapagpatawas sa'yo. Kaya sabihin mo na mama kung anong totoo. Siya ang tatay mo, Therese. Sorry anak ha. Kung tinago ko, natatakot lang ako. Kaya pala tuwing titingin siya sa akin parang may gusto siyang sabihin pero natatakot siya. Hindi nakapagsalita si Jessie. Tanging pagtango na lang ang naisagot niya habang humihikbi. Ngunit bago sila makapag-usap ng masinsinan, tumunog ang doorbell. Si Tristan yon. Dala ang paboritong pizza ni Therese at ilang mga libro. Pumasok si Tristan sa maliit nilang apartment. Good evening. Gutom na ba ang paborito kong henyo? Napatigil si Tristan na makita ang mabigat na atmosphere sa loob. Nakatayo si Therese sa gitna ng sala. Hawak ang lumang litrato. Habang si Jessie nagpupunas ng luha sa tabi. Dahan-dahang lumapit si Therese kay Tristan. Ipinakita niya ang litrato sa tapat na mukha ng lalaki. Kayo po to, diba? Nung wala pa po kayong mga hotel. Nung mahal niyo pa si mama. Nabitawan ni Tristan ang dala niyang plastic bag. Therese, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung yun lang ako dumating. Bakit po? Ba't hinayaan niyo po mag-isa si mama? Alam niyo po ba na minsan nakikita ko siyang umiiyak? Kala ko po wala na akong tatay. Kala ko po ayaw niyo sa akin. That's not true. Hindi ko alam, Therese. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Pero simula na makita kita, naramdaman ko na agad. Hinahanap ko ng puso ko, anak. Kahit di pa alam ng isip ko. Tinitigan ni Therese sa mukha ni Tristan. Ang mga mata, ilong, ang paraan ng paghinga nito. Lahat ay pamilyar. Tila isang salamin sa kanyang sariling pagkatao. Sa halip na sumigaw, isang mahigpit na yakap ang binigay ng bata kay Tristan. Ang daya niyo, sana sinabi niyo agad. Sana hindi na tayo naglaro. Hindi na tayo maglalaro, anak. Hindi na. Pangako, hindi na ako aalis. Lumapit si Jessie at niyakap ang dalawa. Sa gitna ng kanilang maliit na sala, lahat ng pait, lihim at takot ay tuluyan ng natunaw. Isang taon ang mabilis lumipas. Wala na ang asaran sa loob ng elevator na puno ng tensyon at lihim na sulyap. Ngayon, ang bawat umaga sa Ramirez Grand Hotels, nagsisimula sa isang pamilya at masayang eksena. Si Jessie hindi lamang basta sekretarya, siya na ang katuwang ni Tristan sa pagpapatakbo ng foundation ng kumpanya. At si Tristan hindi na siya ang malamig na CEO na kinatatakutan ng lahat. Ngayon, kilala siya bilang isang ama na handang iwan ang board meeting para lang dalhan ng tanghalian ng anak niya sa paaralan. Daddy, mali ang computation mo sa tax nito. Puna ni Therese habang nakasilip sa laptop ni Tristan sa loob ng opisina. Tiga mo tong anak mo, Jessie. Mas bossy pa sa ating dalawa. Mukhang balang araw siya na magpapalis sa akin sa upuang to. Tawa ni Tristan habang inaabot ng isang tasa ng kape kay Jessie. Ang kape na ngayon siya na nagtitimpla para sa kanyang asawa. Mana sa tatay niya. Ani Jessie sabay kindat kay Tristan. Wala nang maskara. Wala nang kailangang patunayan. Ang dating mapait na nakaraan, naging matamis na pundasyon ng kanilang kasalukuyan. Sa huli, natutunan ni Tristan na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi bilang ng kanyang mga hotel sa buong mundo, kundi ang pag-uwi ng dalawang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Ngunit sa pagbagsak ng huling lihim, natutunan nilang dalawa na ang tunay na kalayaan ay wala sa pagtakas sa nakaraan, kundi sa pagtanggap na ang bawat segundong nawala maaari pang bawiin ng isang pag-ibig na kailanman hindi sumuko. The end.